Umalingaw-ngaw ang malakas na sampal sa buong mansyon ng mga Santiago, kasabay ng tunog ng nagkabasag-basag na salamin mula sa vas na hinagis ni Elena, ang aking biyenan. Nabuwal ako sa marmol na sahig, ang pisngi ko'y namamanhid sa sakit, ngunit mas masakit ang kirot sa aking puso. Wala ka ng silbi dito. Lumayas ka sa pamamahay namin. Hayok ka. Ikaw ang nagdala ng malas sa pamilya namin. Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa likod niya, nakatayo si Victor, ang aking asawa, na may blankong ekspresyon sa mukha. Sa tabi niya ay si Sofia, ang kanyang kabit, na nakangisi na parang nanalo sa loto. Ang kanyang braso ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Victor, isang malinaw na pagpapakita ng kanilang pagtataksil. Victor, bakit ang malas dito? Pinaubaya na ang halaga dito. Hindi ka yata pababayaan. Pagmamahal na nagbahagi sa kasaysayan ko. Lahat. Naputol ang aking boses. Pinilit kong pigilin ang luhang nagbabanta ng bumagsak. Hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Sofia, na parang ako ay isang hangin lamang. Ang kanyang pananahimik, ang pinakamalakas na patunay ng kanyang pagtataksilay. Hindi mo ba ako narinig? Umalis ka na! Sigaw ulit ni Elena, habang kinukuha ng mga katulong ang aking mga gamit at inihahagis sa labas ng pinto. Ang bawat gamit na tumama sa basang semento ay parang isang patalim na tumusok sa aking dibdib. Ang bawat hagis ay isang pagpapaalala ng 7 taon ng pagmamahal, pagtitiis, at pag-aalay na ngayon ay wala ng saysay. Nang hilakbot ako habang pinagmamasdan ang mga damit kong basa sa ulan, ang mga larawan namin ni Victor na nakatumba at nabasag ang frame, doon ko napagtanto. Huli na ang lahat. Wala na. Ang lahat ay tapos na. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking mga mata ay nakatuon kay Victor. Hinihintay ko ang kahit anong senyales ng pagsisisi, ng awa, ng pagmamahal na minsan niyang ipinangako. Ngunit wala. Walang anuman. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, parang isang estranghero. Victor, bulong ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Alam ko ang yali ayayo lamuon biye, pero wala na sa puso mo ang pagmamahal, Victor. Walang sagot. Isang malamig na katahimikan lamang ang sumagot sa akin. Sa sandaling iyon, ang huling butil ng pag-asa sa aking puso ay tuluyang nawala. Lumabas ako ng mansyon, lumakad sa gitna ng malakas na ulan, hindi alintana ang lamig o ang mapanghusgang tingin ng mga katulong. Narinig ko pa ang malakas na tawa ni Sofia at ang hiyaw ng tagumpay ni Elena sa likuran ko. Ang aking buhay ay bumagsak sa isang iglap. Ang babaeng minahal ko, ang pamilyang pinaglingkuran ko, ang pangakong binuo ko, ay naglaho na parang bula. Wala na akong pupuntahan, wala na akong pamilya, wala na akong pag-asa. Lumipas ang oras na parang walang katapusan. Naglakad ako ng walang direksyon, ang aking mga paa ay halos hindi na kayang buhati ng aking katawan. Ang bawat patak ng ulan ay parang luha ng kalangitan. Nakikisimpat siya sa aking kalungkutan. Nakarating ako sa isang tagong bahagi ng baybayin kung saan malalaking bato ang nakatayo at ang dagat ay humahampas ng malakas. Ang dilim ay bumabalot sa paligid, kasama ang tunog ng hangin at alon na tanging nagsisilbing musika sa aking nalulumbay na puso. Tumingin ako sa malawak na dagat. Sa kawalan, ang mga alon ay parang niyayakap ang aking pagkabigo. Kung sakali bang, kung sasama ako sa kanila, mawawala ba ang lahat ng sakit na nararamdaman ko? Mawawala ba ang pagtataksil, ang kirot, ang pagkabigo? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa akin. Sa kabila ng malakas na dagat, ang aking mga mata ay nakapako sa malalim na tubig. Ang aking isip ay nilalamon ng kawalan ng pag-asa. Unti-unting akong lumakad, papalapit sa gilid ng bangin.
Ang aking mga kamay ay nanlalamig. Ang aking puso ay parang gustong huminto. Ngunit bago pa man ako tuluyang makagawa ng desisyon, isang malakas na ilaw ang biglang sumilaw sa malayo. Isang napakagandang yate ang dahan-dahang lumulutang papalapit sa baybayin. Ang mga ilaw nito ay parang mga bituin na bumaba sa lupa. Mula sa yate, isang matandang lalaki ang lumabas. Mayroon siyang marangal na tindig. Ang kanyang buhok ay kulay abo, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng karunungan. Dahan-dahan, siyang lumakad papalapit sa akin. Ang kanyang tingin ay matama na nakapako sa akin. "Miss, sumama ka sa akin," sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng awtoridad. "Huwag mong tatapusin ang sarili mong buhay. Alam kong yali ay ayoola mo on BA. Pero wala pa sa'yo ang lahat ng lakas mo, Amelia." Nagulat ako. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Bakit siya narito? Sino siya? Inilahad niya ang kanyang kamay sa akin, isang kamay na may mga marka ng panahon, ngunit matatag. Sa ilalim ng malakas na ulan, sa gitna ng aking kalungkutan, ang kamay na iyon ay parang isang sinag ng pag-asa. "Amelia," ulit niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Gusto mo bang ibalik ng 100 beses ang lahat ng ginawa nila sa'yo?" Ang mga salita ni Don Ricardo ay umaling-awngaw sa aking isipan na parang kidlat sa gitna ng aking kawalang pag-asa. 100 beses? Posible ba iyon? Ang galit na kanina'y halos lumamon. Sa akin ay nagkaroon bigla ng direksyon, ng bagong layunin. Napatingin ako sa kanyang kamay na nakalahad, pagkatapos ay sa kanyang mukha. Walang bakas ng pang-aawa, kundi isang matinding determinasyon. Sa mga mata niya, nakita ko ang isang pangako. Isang pangako ng hustisya na matagal ko nang pinangarap. "Sino ka po?" tanong ko. Halos hindi makahinga. "Ako si Don Ricardo de Leon," sagot niya. Ang kanyang tinig ay kalmado. "At ikaw, Amelia, ay ang anak ng matalik kong kaibigan, si Aling Martha. Alam ko ang lahat ng nangyari sa iyo." Muling bumalik sa alaala ko ang aking ina, si Aling Martha, na matagal nang pumanaw. Siya ang aking inspirasyon, ang aking lakas. Ang isipin na may isang tao pa palang nakakakilala at nagmamalasakit sa aming pamilya ay nagbigay ng kaunting liwanag sa aking madilim na mundo. Paano? Paano mo po ako matutulungan?" tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig. "Sumama ka sa akin," sabi niya. At sa pagkakataong yon, wala akong alinlangang hinawakan ng kanyang kamay. Ang kanyang palad ay mainit at matatag, nagbigay ng kakaibang kapayapaan sa gitna ng aking kaguluhan. Inakay niya ako patungo sa yate. Ang loob nito ay parang isang lumulutang na palasyo, mga kristal na chandelier, makintab na sahig, at mga kasangkapan na gawa sa pinakamahal na kahoy. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng kayamanan at kapangyarihan. Ito ay malayo sa simpleng buhay na kinagisnan ko, at higit na malayo sa impyernong kalalabas ko lang. Ang yate ay dahan-dahang gumalaw, lumayo sa baybayin, at sa paglayo nito, parang iniiwan ko rin ang lahat ng sakit at pagtataksil sa likuran. Dinala ako ni Don Ricardo sa isang pribadong isla. Ang ganda ng lugar ay nakamamangha, malawak na dalampasigan na may pinong buhangin, malalagong halaman, at isang malaking mansyon na nakatayo sa tuktok ng burol na may tanawin ng buong karagatan. Ito ay isang paraiso, ngunit sa likod ng ganda nito, alam kong may nagtatago itong isang misyon. Sa loob ng mansyon, ipinaliwanag ni Don Ricardo ang lahat. Siya ay isang batikang negosyante sa industriya ng pagpapadala o shipping. Matagal na raw siyang may alitan sa pamilya Santiago na matagal na raw nagtatangkang sirain ang kanyang imperyo sa pamamagitan ng mga maruruming taktika. Nakita niya sa akin ang determinasyon, ang tapang, at ang uhaw sa hustisya
na kailangan niya para makabawi. Amelia, kailangan ko ng isang tao na magiging boses ko. Isang tao na magiging mukha ng aking paghihiganti. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nanunuot. Nakita ko sa iyo ang potensyal. Bibigyan kita ng lahat ng kailangan mo. Edukasyon, kaalaman sa negosyo, kakayahan sa pakikipaglaban at ang pangalan ng De Leon. Sa akin, magiging isang De Leon ka. Nagulat ako sa kanyang alok. Ito ay isang pagkakataon. Isang pambihirang pagkakataon upang bumangon, upang maghiganti. Ngunit may kaunting takot din akong naramdaman. Kaya ko ba? Ako, na isang simpleng babae lang na pinalayas ng sariling pamilya? Pero Don Ricardo, ako po ay wala akong alam sa ganyan, bulong ko. Walang imposible, Amelia. Ngumiti siya ng tipid. Ang pinakamahalagang kailangan mo ay ang puso na handang lumaban. At iyan, mayroon ka. Simula noon, nagsimula ang aking pagbabago. Bawat araw ay puno ng pagsubok at pagkatuto. Pinag-aralan ko ang mundo ng business and finance, ang mga batas ng shipping industry, at ang sining ng negosasyon. Nag-aral din ako ng iba't ibang wika, pati na rin ang pagiging pino at elegante sa lahat ng pagkilos. Ang bawat kurso, bawat pagsubok ay parang isang susi na nagbubukas ng bagong pinto sa aking pagkatao. Ang sakit mula sa nakaraan ay ginawa kong gasolina. Ang galit ay ginawa kong sandata. Ang aking puso na minsay puno ng lungkot ay napuno ngayon ng determinasyon at gutom para sa hustisya. Sa mga unang buwan, mahirap. Maraming beses akong napaiyak sa pagod, sa pagkabigo. Maraming beses akong nagtanong kung tama ba ang desisyon ko. Ngunit sa bawat pagkakataon, naaalala ko ang mukha ni Elena, ang blangkong tingin ni Victor, at ang ngisi ni Sofia. Ang mga alaala na yon ang nagtulak sa akin upang magpatuloy. Unti-unti, nawala ang dating Amelia, ang mapagkumbaba, mapagmahal, at madaling magtiwala. Sa bawat aral na natutunan ko, sa bawat skill na napagaling ko, lumilitaw ang isang bagong Amelia. Isang Amelia na matalim ang isip, matatag ang loob, at walang takot. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang dating simpleng buhok ay ngayon ay maayos na nakapusod. Ang aking mga mata na dati puno ng luha, ngayon ay matalas at mayroong kakaibang glint ng kapangyarihan. Ang aking mukha ay hindi na puno ng takot, kundi ng kumpiyansa. Lumipas ang 7 taon, 7 taon ng pagbabago, 7 taon ng paghahanda. Amelia, narinig ko ang boses ni Don Ricardo na parang nagising ako mula sa isang mahabang panaginip. Siya ay nakatayo sa likuran ko, nakangiti. Handa ka na ba? Tumingin ako sa kanya at pagkatapos ay sa aking refleksyon sa salamin. Hindi na ito ang dating Amelia na pinahiya at itinapon. Ito ay isang bagong Amelia, isang De Leon. Opo, Don Ricardo. Sagot ko. Ang aking boses ay malinaw at matatag. Handa na po ako. Ngumiti si Don Ricardo. Magaling. Dahil darating na ang panahon upang bumalik sa Pilipinas. Ang mga Santiago ay naghihintay na. Sa Pilipinas, ang buhay sa mansyon ng mga Santiago ay tila payapa sa panlabas. Ngunit sa loob, ay mayroon ng unti-unting pagkabulok. Si Elena Santiago, ang aking dating biyenan, ay patuloy na nagtatago sa likod ng kanyang mga mamahaling damit at alahas. Pilit na ipinapakita sa lipunan na maayos ang lahat. Ngunit ang totoo, ang kanilang negosyo sa shipping ay humihina at ang kanilang mga utang ay dumarami. Victor, hindi mo ba nakikita? Bumaba ang kita natin nitong nakaraang buwan. Ano na ba ang ginagawa mo? Sigaw ni Elena habang nakaupo sa kanyang malaking upuan sa opisina. Ang kanyang mukha ay kunot noo. Si Victor, na ngayon ay mas mataba at tila mas walang direksyon, ay nakaupo sa kabila ng mesa
pilit na nagtatago sa likod ng kanyang mga papel. Ma, ginagawa ko po ang lahat ng makakaya ko, pero mahigpit po talaga ang kompetisyon ngayon. At saka, ang dami pong problema sa mga barko natin. Sa tabi ni Victor, si Sofia ay nakikinig lamang, abala sa kanyang cellphone. Siya ay mas mapusok at mas maarte na ngayon, ang kanyang mga hiling ay lalong lumalaki, na nagdaragdag lamang sa mga pasanin ni Victor. Ang dami! Bakit hindi mo ayusin? Ikaw ang nagpapatakbo ng kumpanya. Sumigaw si Elena. Kung buhay lang sana ang ama mo, hindi mangyayari ito. At kung hindi ka lang sana nagpakasal sa babaeng yon, hindi tayo mamalasin. Sa tuwing binabanggit niya ang babaeng iyon, alam kong ako ang tinutukoy niya. Ngunit wala na akong pakialam. Ang mga salita niya ay hindi na tumatagos sa akin. Huwag po nating balikan ang nakaraan, ma. Sabi ni Victor, mahina. Gagawin ko po ang lahat para ayusin ito. Ngunit sa kanyang boses, maririnig ang kawalan ng pag-asa. Alam ni Victor na nagkakaproblema sila at sa loob-loob niya, alam niyang hindi niya kayang solusyonan ito. Ang kanyang mga desisyon ay palaging batay sa kung ano ang sasabihin ng kanyang ina o ni Sofia, hindi sa kung ano ang tama. Makalipas ang ilang araw, isang balita ang kumalat sa buong business community ng Pilipinas. Ang De Leon Group, isang malaking kumpanya sa shipping na pag-aari ni Don Ricardo, ay magbubukas ng branch sa Pilipinas. Ang mas nakakagulat ay ang balita tungkol sa bagong tagapagmana ni Don Ricardo, isang misteryosong babae na pinaghihinalaang matalimang isip at mayroong matinding determinasyon. Nagkaroon ng isang malaking social gathering sa Manila, isang gala night na dinaluhan ng mga pinakamayayamang pamilya at business personalities sa bansa. Ito ang perpektong pagkakataon upang muling ipakilala ang aking sarili. Nakatayo ako sa isang sulok ng ballroom, hawak ang isang champagne glass. Suot ko ang isang kulay asul na evening gown na bumabalot sa aking katawan. Ang aking buhok ay nakapusod ng elegante at ang aking mga alahas ay kumikinang sa ilaw. Ang aking mukha ay kalmado, walang emosyon, parang isang estatwa. Ngunit sa loob, ang aking puso ay kumakabog. Ito na. Ito ang araw na matagal kong hinintay. Nakita ko ang pamilya Santiago na papasok. Si Elena, suot ang kanyang pinakamahal na alahas, pilit nang ngumingiti sa lahat ng kanyang nakakasalubong. Si Victor, na may kasamang Sofia, ay tila nalulunod sa pagkainip. Nang makita nila ako, biglang tumigil ang mundo para sa kanila. Ang nangiti ni Elena ay nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Si Victor ay tila nakakita ng multo. Ang kanyang mukha ay namutla. Si Sofia naman ay nabitawan ng kanyang clutch bag. Ang kanyang panga ay halos bumagsak. Hindi ako gumalaw. Hinayaan ko silang titigan ako upang maramdaman ang bigat ng aking presensya. Gusto kong makita nila ang pagbabago, ang kapangyarihan na ngayon ay bumabalot sa akin. Si Elena ang unang nakabawi. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Amelia? Ikaw ba yan? Bulong niya, halos hindi makapaniwala. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Walang bahid ng pagmamahal o awa sa aking mga mata. Ngumiti ako ng tipid. Isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Magandang gabi po, Mrs. Santiago. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado at formal. Oh, dapat bang tawagin kitang Elena? Napaatras siya ng bahagya. Nagulat sa aking kawalang galang. Paano? Paano ka nabuhay? Akala ninyo patay na ako? Putol ko sa kanyang sasabihin. O mas gusto ninyong isipin na isa akong multo na bumalik upang multuhin kayo? Lumapit si Victor. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Amelia, ano ang ginagawa mo dito? Anong suot mo? Tumingin ako sa kanya, ang aking dating asawa.
Wala akong naramdamang anuman, kundi pagkasuklam. Hindi mo na ako kilala, Victor? O sadyang ayaw mo lang akong kilalanin? Biglang bumulong si Sofia sa tenga ni Victor. Victor, sino ba yan? Ang kapal ng muka. Hindi ba't siya yung... Pinutol ko siya sa pagsasalita. Oh, at ikaw naman, Sofia. Hindi ko inaasahan na makikita kitang nakikipagsiksikan sa mga taong ito. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Anong sinasabi mo? Bumaling ako kay Elena. Nandito ako, Mrs. Santiago, bilang kinatawan ng De Leon Group. Mayroon kaming mahalagang proyekto na balak namin sa Pilipinas. Ang kanyang mukha ay naging abo. Alam niyang ang De Leon Group ay isang malaking kumpanya at alam din niyang may malalim na alitan ito sa kanilang pamilya. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi ko. Itinaas ang aking baso ng champagne. Ang laro ay nagsisimula pa lang. Pagkatapos, lumakad ako palayo. Iniwan silang nakatulala at puno ng takot. Sa likod ko, narinig ko ang bulungan ng mga tao at ang pakiusap ni Elena kay Victor na magtanong tungkol sa akin. Ngunit huli na ang lahat. Ang multo ng nakaraan ay muling nagpakita at hindi ito aalis hanggat hindi natutupad ang kanyang layunin. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa aking pagbabalik. Sa mga social circles, ako ang pinag-uusapan. May mga nagtataka, at may mga natatakot. Ngunit hindi ko ito pinansin. Ang aking focus ay nakatuon lamang sa aking misyon, ang pabagsakin ang mga Santiago. Sa loob ng boardroom ng De Leon Group Philippines, ako ang nagpapatakbo. Ang aking bawat galaw ay kalkulado. Ang bawat desisyon ay may layuning pahirapan ang aking mga kalaban. Sir, narito po ang analysis ng market share ng Santiago Shipping, sabi ng aking assistant, si Leo, na may isang folder sa kamay. Tiningnan ko ang mga numero. Sa loob ng 7 taon, bumaba ang kanilang market share ng halos 30%. Ang kanilang mga barko ay luma na. At ang kanilang serbisyo ay hindi na kasing ganda ng dati. Magaling, sabi ko. Gusto kong bumaba pa yan. Leo, gusto kong pag-aralan mo ang lahat ng kanilang mga contract at bid. Hanapin mo ang kanilang kahinaan. Kung saan sila mahina, doon tayo papasok. Masusunod, ma'am, sagot niya at umalis. Alam kong nakamasid ang mga Santiago. Alam kong pilit nilang inaalam kung sino ako at kung ano ang aking mga plano. Ngunit hindi ko sila hahayaan na maging madali ang lahat. Sa mansyon ng mga Santiago, ang tensyon ay patuloy na tumataas. Bakit nagkakaproblema tayo sa mga contract natin, Victor? Ilang deal na ang nawala sa atin nitong nakaraang linggo. Sigaw ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng galit. Ma, ginagawa ko na po ang lahat. Pero ang De Leon Group, sobra po silang agresibo. Ang baba ng offer nila, hindi po natin kayang pantayan. Sabi ni Victor, ang kanyang noo ay pinagpapawisan. Ang baba? Hindi mo ba nakikita ang mas malaking larawan? May balak sila sa atin. Sigurado akong itong si Amelia ang utak sa likod nito. Bulyaw ni Elena, itinuro ang litrato ko sa isang pahayagan. Hindi po natin sigurado, ma. Marami nang lumipas na panahon. Hindi siya ang dating Amelia. Depensa ni Victor, ngunit may bakas ng pagdududa sa kanyang tinig. Nang gabing iyon, nagkaroon ng isang malaking bidding event para sa isang malaking proyekto ng gobyerno, isang contract para sa pagdadala ng mga materyales para sa isang bagong infrastruktura. Ito ay $1,000,000 na proyekto at ang sino mang manalo dito ay magkakaroon ng malaking kalamangan sa industriya. Nandito ang lahat ng malalaking pangalan sa shipping industry, kasama ang mga Santiago. Nakaupo ako sa aking pwesto, kalmado, ngunit ang aking mga mata ay nakamasid sa bawat galaw ng aking mga kalaban. Nang magsimula ang bidding, nagkaroon ng matinding labanan. Ang Santiago Shipping ay nagbigay ng isang mataas na offer. Pilit na ipinapakita ang kanilang kapangyarihan. Ngunit ang De Leon Group ay mas mataas pa.
Sa gitna ng kaguluhan, isang bagong manlalaro ang pumasok. Si Gabriel de Guzman, ang CEO ng De Guzman Industries, isa ring malaking kumpanya sa shipping. Kilala siya sa kanyang talino, sa kanyang pagiging agresibo, at sa kanyang kakayahang makakita ng mga oportunidad. Nang lumitaw si Gabriel, nagkaroon ng bulungan sa hall. Siya ay gwapo, matangkad, at mayroong kakaibang aura ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay matalim, at ang kanyang nangiti ay nakakapanindig balahibo. Nagbigay siya ng offer na mas mataas pa sa aming lahat. Ang presensya niya ay nagdulot ng gulat sa lahat, lalo na sa mga Santiago. Nagkatinginan kami ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang hamon, isang matinding kompetisyon. Sa pagkakataong yon, hindi ko naramdaman ang galit, kundi isang kakaibang paghanga. Ang laro ay naging mas interesante. Pagkatapos ng bidding, kami ang nanalo sa proyekto, ang De Leon Group. Ngunit ang presensya ni Gabriel ay nag-iwan ng isang kakaibang pakiramdam sa akin. Nang matapos ang event, habang palabas ako, naramdaman kong may lumapit sa akin. Miss Amelia De Leon, tama? Narinig ko ang isang malalim na boses. Lumingon ako. Nakatayo sa likod ko si Gabriel de Guzman. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin ng diretsyo. Ang kanyang nangiti ay nakakapanindig balahibo, ngunit mayroong kakaibang init. Ako si Gabriel de Guzman, patuloy niya. At sa tingin ko, napaka-interesante mo. Sa tingin ko, kailangan nating mag-usap. Nagulat ako sa kanyang diretsyong salita. Anong balak niya? Bakit siya interesado sa akin? Nakatitig ako kay Gabriel de Guzman. Ang kanyang nangiti ay nakakapanindig balahibo, ngunit may kakaibang kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay parang may gustong sabihin, may gustong tuklasin. Hindi ako sanay na may lumalapit sa akin ng ganoon kadirekta, lalo na mula sa isang kalaban sa negosyo. Mag-usap? Tanong ko. Ang aking tinig ay kalmado, pilit na pinipigilan ang anumang emosyon. Para saan? Para sa mga bagay na mas malalim pa sa bidding na ito, Miss De Leon. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay nanunuot. Nakikita ko sa iyo ang isang babaeng may dahilan at sa tingin ko pareho tayo ng kalaban. Intriga. Iyon ang naramdaman ko. Sino siya at ano ang nalalaman niya? Hindi ko siya basta-basta pagkakatiwalaan, ngunit ang kanyang presensya ay nagdulot ng kakaibang kuryosidad. Interesante, sabi ko. Ngumiti ng tipid. Pero hindi ako nakikipag-ugnayan sa mga estranghero, Mr. de Guzman. Ngumiti siya, at sa pagkakataong yon, parang may nagbago sa hangin. Kung gayon, hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko ng mas formal. Gusto kitang imbitahan sa hapunan bukas ng gabi. Bilang mga business rivals, dapat lang na magkakilala tayo ng mas mabuti. Nag-alinlangan ako. Delikado. Ngunit may bahagi sa akin ang gustong malaman kung ano ang kaya niyang ibunyag. Ito ay maaaring isang pagkakataon upang makakuha ng impormasyon o marahil isang potensyal na kakampi. Pag-iisipan ko, sagot ko, at lumakad na palayo, iniwan siyang nakatayo. Ang kanyang nangiti ay hindi nawawala. Kinabukasan, pinag-aralan ko ang background ni Gabriel de Guzman. Anak siya ng isang maimpluwensyang negosyante at ang kanyang pamilya ay may matagal ng kasaysayan sa industriya ng shipping. Lumabas din sa aking investigasyon na ang De Guzman Industries ay matagal nang may tensyon sa Santiago Shipping, isang alitan na nagsimula pa sa mga nakaraang henerasyon. Don Ricardo, imbitado po ako ni Gabriel de Guzman sa hapunan, sabi ko sa kanya sa pamamagitan ng video call. Gabriel de Guzman, ulit niya, ang kanyang mga mata ay sumilay ng kakaibang tingin. Matalino at mapanganib na kalaban, ngunit maaring isang malaking kakampi din. Gusto niyang mag-usap kami tungkol sa mga Santiago, dagdag ko. Mag-ingat ka, Amelia, babala ni Don Ricardo. Huwag kang magtitiwala kahit kanino.
Ang mga tao sa mundong ito ay may kanya-kanyang agenda. Alam ko yon. Natuto na ako sa aking mga pagkakamali. Nang gabing iyon, nagpunta ako sa restaurant na sinabi ni Gabriel. Suot ko ang isang simple but elegant na dress, handang makinig at obserbahan. Nakahanda na ang table sa isang pribadong bahagi ng restaurant. Nakaupo na si Gabriel na nakangiti nang makita ako. Salamat at dumating ka, Miss De Leon. Amelia, sabi ko, tawagin mo na lang akong Amelia. Amelia ulit niya at sa pagkakataong yon, parang may kakaibang init sa pagbikas niya ng aking pangalan. Ako si Gabriel. Nagsimula kaming mag-usap, hindi tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa mga bagay na mas personal. Nalaman ko na katulad ko, meron din siyang mga pamilyar na karanasan tungkol sa paghihirap at pagbangon. Ang mga Santiago, bigla niyang sinabi, ang kanyang tono ay naging seryoso. Matagal na kaming may alitan sa kanila. Ang lolo ko, minsan niyang sinira ang aming negosyo sa pamamagitan ng mga maruruming taktika. Tumingin ako sa kanya. Kaya pala ganoon ka-agresibo sa bidding. Ngumiti siya. Gusto kong makita silang bumagsak, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hustisya. Ang mga taong tulad nila ay hindi dapat pinapayagan ng mga pinang-iba. Nagulat ako. Ang kanyang pananaw ay tila nagkakatulad sa akin. Ngunit mayroon pa ring malaking bahagi sa akin ang nagdududa. Kaya ko silang pabagsakin mag-isa, Gabriel. Sabi ko, may diin sa bawat salita. Alam ko, sagot niya. Pero mas madali kung may kakampi ka. Ang De Guzman Industries at De Leon Group, magandang kombinasyon, hindi ba? Nag-isip ako. Ito ay isang oportunidad. Hindi lang para sa paghihiganti, kundi para sa pagpapalakas ng aking posisyon. Ano ang gusto mo kapalit? Tanong ko. Wala. Sagot niya. Ang kanyang mga mata ay tapat. Gusto ko lang ng hustisya. At kung maaari, isang magandang pakikipagkaibigan. At pagkatapos, ay mas malalim pa. Nagulat ako sa kanyang diretsong pahayag. Hindi ko inaasahan na ganoon siya ka-open. Naramdaman ko ang kaunting init sa aking pisngi. Papayag ako sa partnership, sabi ko. Ngunit sa aking mga kondisyon at walang personal na koneksyon, Gabriel. Ngumiti siya. Para sa ngayon, Amelia. Para sa ngayon. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang pagnanais na higit pa sa business partnership. Naramdaman ko ang kakaibang kuryente sa pagitan namin. Hindi ko alam kung ito ay delikado o isang bagong simula. Ngunit alam ko na ang aking puso, na matagal nang nagyelo, ay nakaramdam ng kakaibang init. Mabilis na lumipas ang mga araw at ang alyansa ng De Leon Group at The Guzman Industries ay naging isang puwersang hindi mapipigilan. Ang mga Santiago na noon ay nagpupumilit ng bumangon, ngayon ay tila nilalamon ng buhawi na kami ang lumikha. Nakatitig ako sa monitor ko kung saan ipinapakita ang real-time data ng kanilang stock prices. Pabagsak ng pabagsak, ang aking puso ay walang awa, walang kahit anong emosyon, kundi ang kasiyahan ng tagumpay. Ma'am, narito po ang final report para sa Santiago Shipping, sabi ni Leo. Ang kanyang mukha ay may bakas ng paghanga. Ang kanilang pinakamalaking client, lumipat na sa atin. At ang kanilang mga barko, isa-isa nang nagkakaroon ng problema sa mga port. Hindi nila kayang ipagpatuloy ang operasyon. Ngumiti ako. Ito ang master plan. Ang paggamit ng kanilang sariling kahinaan laban sa kanila. Ang bawat defect sa kanilang mga barko, ang bawat pagkaantala sa kanilang mga shipment ay aming pinagsamantalahan. Sa kabilang banda, ang pamilya Santiago ay nasa gulo. Victor, anong nangyayari? Bakit bumabagsak tayo? Bakit pati ang mga tao natin lumilipat na sa De Leon Group? Halos gumuho ang boses ni Elena. Ang kanyang balat ay tila nawalan na ng kulay. Ang kanyang dating matapang na muka ay puno na ng pagkabigo. Ma,
Ginagawa ko na po ang lahat. Umiiyak na sagot ni Victor. Pero si Amelia, parang isang demonyo. Ang bawat galaw natin alam niya. At ang de Guzman na yon, kakampi niya. Amelia, Amelia na naman. Sigaw ni Sofia, nananaw. Isa mo Mia. Napakahayok. Dapat pala ay pinatay na lang natin noon pa. Huwag kang magsalita ng ganyan, Sofia. Bulyaw ni Victor. At sa pagkakataong yon, nakita ko ang kaunting galit sa kanyang mga mata. Isang bagay na matagal nang nawawala sa kanya. Isang hapon, habang abala ako sa opisina, biglang pumasok si Leo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ma'am Amelia, narito po si Mr. Victor Santiago. Gusto po kayong makausap. Mahalaga raw po. Umiinit ang ulo ko. Si Victor, ang taong sumira sa akin. Ang taong nagtaksil sa akin. Papasukin mo, sabi ko. Ang aking tinig ay kalmado. Handa akong harapin siya. Pumasok si Victor. Ang kanyang dating matikas na tindig ay nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo at ang kanyang buhok ay gulo. Lumuhod siya sa harap ko. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Amelia, Amelia, pakiusap. Tulungan mo kami. Sabi niya, halos hindi na maintindihan ang kanyang mga salita. Guguho kami. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya namin. Tiningnan ko siya, ang aking dating asawa. Wala akong naramdamang awa. Wala akong naramdamang anuman. Ang kanyang mga luha ay hindi na tumatagos sa akin. Mula nang pinakasal ako sa iyo, Victor, sabi ko, ang aking tinig ay malamig. Inalay ko ang lahat. Ang aking pagmamahal, ang aking mga pangarap, ang aking buhay, at ano ang ibinalik mo sa akin. Pagtataksil, pagpapahiya, pagpapalayas. Amelia, alam kong nagkamali ako. Umiiyak siya. Pero hindi ko sinasadya. Pinilit lang ako ni Mama. Pakiusap, Amelia. May anak tayo, di ba? Sa sandaling iyon, ang aking puso ay kumirot. Anak. Ang aming anak na hindi ko nakita, na pinilit nilang ipa-abort sa akin, ngunit hindi ko ginawa. Ang aking anak na namatay bago pa man niya makita ang mundo. Ang alaala ng aking anak ang nagtulak sa akin na kumilos ng mas malalim. Wala na tayong anak, Victor, sabi ko. Ang aking tinig ay halos bulong. Salamat sa iyo at sa iyong pamilya. Amelia, pakiusap. Umalis ka, Victor, sabi ko. Tumalikod. Wala kang makukuha sa akin. Ang bawat patak ng luha na ibinuhos mo ay kulang pa sa lahat ng sakit na dinulot mo sa akin. Umalis si Victor. Ang kanyang mga hikbi ay naririnig. Habang papalabas siya, hindi ako lumingon. Nang gabing iyon, habang nag-iisa ako sa aking opisina, pumasok si Leo. Ma'am, narito po ang file na hinahanap ninyo. Inabot niya sa akin ang isang lumang file na may markang Santiago Family, confidential. Matagal ko nang pinaghihinalaan na mayroong mas malalim na dahilan ang pagbagsak ng aking pamilya at ang pagkamatay ng aking mga magulang. At sa tulong ni Don Ricardo, nakakuha ako ng mga resources para imbestigahan ito. Binuksan ko ang file. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga record ng transaksyon, mga email, at mga bank statement. Ang lahat ay nagtuturo sa isang scheme, isang sadyang pagpapabagsak ng aming kumpanya, ang Monteverde Fisheries, na dating pag-aari ng aking ama. At pagkatapos, nakita ko ang isang document na nagpakulo ng aking dugo. Isang report ng aksidente, ang aksidente na kumitil sa buhay ng aking mga magulang. Sa report, mayroon akong nakitang mga discrepancy at sa isang bahagi ng document, mayroong pirma. Pirma ni Victor Santiago. Napanginig ako. Hindi lang sila nagtaksil sa akin, kundi pinabagsak din nila ang aking pamilya at maaaring may kinalaman din sa pagkamatay ng aking mga magulang. Ang galit na matagal kong kinikimkim ay biglang bumalik. Mas matindi,
Mas nakakapanindig balahibo. Ang aking mga mata ay namula sa galit. Hindi na ito tungkol lang sa paghihiganti sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa hustisya para sa aking pamilya, para sa aking mga magulang. Hindi ko sila hahayaan na makatakas. Walang sino man sa pamilya Santiago ang makakatakas sa akin. Ang pagkatuklas sa file na yon ay nag-iwan sa akin ng isang malalim na sugat. Ang galit ay naging lason na unti-unting kumakalat sa aking buong sistema. Sa araw, ako ang kinatatakutang CEO ng De Leon Group, isang babaeng bakal na walang emosyon. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa na lang ako sa opisina, ang lahat ng sakit, ang lahat ng alaala ay bumabalik. Napansin ni Gabriel ang pagbabago sa akin. Hindi niya alam ang tungkol sa file, ngunit nakikita niya ang bagong bigat sa aking mga mata, ang mas matinding lamig sa aking boses. Imbes na lumayo, mas lalo siyang lumapit. Isang gabi, habang pauwi na ako, nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. "Amelia, nasaan ka?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalala. "Pauwi na." "Bakit? Bakit?" Sagot ko, medyo naiirita. "Huwag kang sasakay sa kotse mo," sabi niya. "May diin sa bawat salita. Hintayin mo ako dyan. Papunta na ako." Bago pa ako makasagot, ibinaba na niya ang tawag. May kakaibang kaba akong naramdaman. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang kotse ni Gabriel. Mabilis siyang bumaba. "May nagtangkang maglagay ng bomba sa ilalim ng sasakyan mo," sabi niya. "Seryoso?" "Nakuha na ng security team ko. Desperado na ang mga Santiago Amelia. Gagamit na sila ng maruruming paraan." Nanginig ako sa narinig, hindi dahil sa takot sa kamatayan, kundi dahil sa galit na handa silang pumatay para lang maprotektahan ang kanilang mga kasinungalingan. Dinala ako ni Gabriel sa isang ligtas na lugar, ang kanyang penthouse. Tahimik lang kami sa biyahe. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ng seguridad, isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Pagdating namin sa kanyang penthouse, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Umupo ako sa sofa at ang mga luha na matagal kong kinimkim ay sunod-sunod na bumagsak. Umiyak ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lahat ng sakit, sa lahat ng pagtataksil, sa lahat ng nawala sa akin. Naramdaman kong umupo si Gabriel sa tabi ko. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang akong umiyak. Pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking balikat. Isang magaan ngunit mainit na haplos. "Hindi mo kailangang maging malakas sa lahat ng oras, Amelia," bulong niya, "lalo na kapag kasama mo ako." Ang mga salitang yon ay tumagos sa aking puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, hinayaan kong makita ng ibang tao ang aking kahinaan. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat at doon ibinuhos ang lahat ng aking kalungkutan. Hindi siya nagtanong. Hindi niya ako pinilit na magpaliwanag. Nandoon lang siya, tahimik na nakikinig sa aking mga hikbi. Nagbibigay ng suporta. Sa sandaling iyon, nakita ko ang tunay na Gabriel. Hindi ang matalinong CEO, hindi ang mapanganib na kalaban, kundi isang lalaking may mabuting puso at malalim na pag-unawa. Nang tumahan ako, tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. "Salamat, Gabriel," sabi ko. Ang aking boses ay paos. "Lagi akong nandito para sa iyo, Amelia," sagot niya. At sa pagkakataong yon, naniwala ako sa kanya. Nagkaroon kami ng isang gabi ng katahimikan. Nagbahagi kami ng mga kwento, hindi tungkol sa negosyo o paghihiganti, kundi tungkol sa aming mga pangarap, sa aming mga nakaraan. Sa bawat kwento, mas lalo kaming nagkakalapit. Naramdaman ko ang isang koneksyon na higit pa sa aming alyansa. Naramdaman ko ang pag-usbong ng isang damdamin na matagal ko nang kinalimutan. Habang nakaupo kami sa balkonahe, nakatingin sa mga ilaw ng syudad, hinawakan niya ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad
ay nagbigay ng kuryente sa aking buong katawan. Amelia, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Mayroon pa akong kailangang sabihin sa iyo tungkol sa mga Santiago. Isang bagay na mas malalim tungkol kay Victor. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ito at nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ano? Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Sigurado ka ba? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at pag-aalala. Anong nangyari? Tanong ko. May malaking skandal na sumabog. Sagot niya, ang kanyang boses ay mabigat. Lahat ng confidential files ng Santiago Shipping lumabas sa publiko. Mga email, mga financial record, lahat. Sira na sila. Pero ang leak, tinuturo pabalik sa isang server na konektado sa De Leon Group. Natigilan ako. Ang mga salita ni Gabriel ay parang isang malakas na sampal sa aking mukha. Isang leak? Mula sa server ng De Leon Group? Imposible. Hindi ako ang nag-utos niyan. Mariin kong sinabi. Ang aking boses ay naglalaman ng diin. Ang bawat galaw ko ay kalkulado, Gabriel. Hindi ako gagawa ng isang bagay na ganito kadesperado at kagulo. Nakita ko ang pag-unawa sa kanyang mga mata. Naniniwala ako sa iyo, Amelia, pero may ibang tao na kumikilos sa likod mo. May gustong siguraduhin na guguho ang mga Santiago sa kahit anong paraan. Ang mga salitang yon ay nag-iwan ng isang malamig na kaba sa aking dibdib. Sino? Sino ang gagawa nito? Bumalik ako sa aking opisina. Ang aking isip ay gulong-gulo. Habang nakaupo ako sa gitna ng dilim, may iniabot sa akin ng receptionist. Isang sobre na walang pangalan, walang anumang marka. Ma'am, iniwan lang po ito kanina ng isang messenger. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang pirasong papel lamang na may nakasulat na mga salita na tila isinulat ng nanginginig. Hindi mo alam ang buong katotohanan. Ginagamit ka lang. Tignan mong muli ang file ng aksidente. Tignan mo ang petsa ng bank transfer at ang petsa ng report. Magkaiba sila. Napatayo ako. Ang file. Ang file na naglalaman ng katibayan laban kay Victor. Ang file na nagbigay sa akin ng huling dahilan para sa aking paghihiganti. Dali-dali kong binuksan ang safe sa aking opisina at kinuha ang lumang folder. Hinanap ko ang 2 dokumento na binanggit sa sulat. Ang bank transfer record na nagpapatunay na may malaking perang pumasok sa account ng isang pulis at ang official accident report na may pirma ni Victor. Noon, sa tindi ng galit ko, hindi ko napansin ang mga detalye. Ngunit ngayon, habang tinititigan ko itong muli, nakita ko ang katotohanan. Ang petsa sa bank transfer ay 1 linggo pagkatapos mailabas ang official report. Imposible. Paanong magbabayad para sa isang bagay na tapos na? Ang pirma ni Victor. Tinitigan kong mabuti. Mukha itong perpekto, masyadong perpekto, parang kinopya. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ang aking mga kamay ay nanlalamig. May mali. May isang malaking kasinungalingan sa likod ng lahat ng ito. Nanginginig kong kinuha ang telepono at tinawagan ng isang numero na matagal ko nang hindi tinatawagan. Ang pribadong linya ni Don Ricardo. Amelia, sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado, tulad ng dati. Napatawag ka. Nakita mo na ba ang balita? Isang magandang araw para sa hustisya, hindi ba? Ang kanyang kalmadong boses ang nagpasiklab sa galit sa aking dibdib. Don Ricardo, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig sa galit. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ang file, ang evidence laban kay Victor. Totoo ba ito? Narinig ko ang isang mahabang katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, isang malalim na buntong hininga. Amelia, anak. Huwag mo akong tawaging anak. Sigaw ko.
Hindi na mapigilan ang aking sarili. Ginawa mo ba ito? Minanipula mo ba ang ebidensya para lalo akong magalit? Para lalo kong gustuhing sirain sila? Ginawa ko ang nararapat. Sagot niya, ang kanyang boses ay naging matigas. May kasalanan pa rin ang mga Santiago. Marahil hindi sa paraang yon, ngunit meron silang kasalanan. Kailangan mo ng isang matinding dahilan, isang apoy na magtutulak sa'yo. Ibinigay ko lang yon sa'yo. Ibinigay? O ginamit mo ako? Sigaw ko. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Ginamit mo ang sakit ko. Ginamit mo ang galit ko para sa sarili mong paghihiganti. Ang buong 7 taon. Ang lahat ng pinaghirapan ko, nakabase sa isang kasinungalingan? Hindi kasinungalingan ang lakas na nakuha mo, Amelia. Ang pagiging De Leon mo, hindi iyon kasinungalingan. Ginawa kitang malakas. Hindi, sigaw ko. Ginawa mo akong isang halimaw, isang puppet sa iyong laro. Ibinaba ko ang telepono nang may matinding galit. Ang aking mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang taong nagligtas sa akin, ang taong tinuring kong pangalawang ama, ay isa ring traidor. Tinraidor niya ang aking tiwala. Tinraidor niya ang aking sakit. Napaupo ako sa sahig. Ang aking katawan ay nanginginig. Ang lahat ng aking pinaniniwalaan ay nawala. Ang aking paghihiganti, na minsan ay tila isang banal na misyon, ngayon ay parang isang maruming krimen. Ang aking lakas, na ipinagmamalaki ko, ngayon ay parang isang kasangkapan na ginamit ng iba. Wala akong kakampi. Wala akong mapagkakatiwalaan. Mag-isa na naman ako. Nanginginig kong kinuha ang aking cellphone. Ang aking daliri ay automatikong hinanap ang pangalan ni Gabriel. Kailangan ko siya. Kailangan ko ng isang tao. Ngunit bago ko pa man mapindot ang call button, isang malamig na takot ang gumapang sa aking puso. Si Gabriel, paano kung bahagi rin siya ng plano ni Don Ricardo? Ang kanyang paglitaw? Ang kanyang alok ng tulong? Masyadong perpekto. Masyadong tama sa panahon. Paano kung isa rin siyang kasinungalingan? Ang aking daliri ay nanatiling nakatigil sa ibabaw ng screen. Hindi makagalaw. Ang aking puso ay puno ng pagdududa at ang aking isip ay nilalamon ng kadiliman. Ang balita tungkol sa leak ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Ang Santiago Shipping, na dati isang iginagalang na pangalan sa industriya, ngayon ay simbolo ng katiwalian at pandaraya. Ang kanilang mga stock ay bumagsak sa wala. Ang kanilang mga ari-arian ay isa-isang kinukuha ng bangko. At ang kanilang pangalan ay nadungisan ng tuluyan. Sa gitna ng kaguluhan, naroon si Gabriel. Si Gabriel, pilit na sinusubukang tawagan ako, ngunit hindi ko sinasagot. Ang aking tiwala ay nasira, at ang aking puso ay puno ng pagdududa. Paano kung ang bawat salita niya, ang bawat kilos niya, ay bahagi ng isang malaking plano? Habang nagtatago ako sa anino, pinapanood ko ang pagbagsak ng mga Santiago mula sa malayo. Nakita ko sa balita si Elena, ang dating reyna ng alta sosyedad, na umiiyak habang pinalalabas ng mga pulis sa kanilang mansyon. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Wala na ang dating tapang. Wala na ang dating pagmamataas. Nakita ko si Sofia. Sinusubukang takpan ang kanyang mukha mula sa mga kamera habang hinihila ng mga awtoridad. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng takot. Ang lahat ng kanyang pangarap na maging isang Santiago ay naglaho na parang bula. At si Victor. Nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kalsada, nakatingin sa kawalan, habang ang mga gamit nila ay inilalabas sa kanilang bahay. Sa kanyang mga mata, wala akong nakitang galit, kundi isang malalim na pagsisisi. Isang pagsisisi na huli na, hindi ko naramdaman ang kasiyahan na inaasahan ko. Sa halip, isang malaking kabiguan ang bumalot sa akin. Ito ba ang hustisya?
Ang makita ang mga taong minsan kong minahal na gumuho sa aking harapan. Sa gitna ng aking pag-iisa, isang tao ang hindi sumuko. Isang gabi, habang nakaupo ako sa isang madilim na sulok ng isang cafe, pumasok si Gabriel. Nakita niya ako at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang malalim na pag-aalala. "Amelia," sabi niya, umupo sa harap ko. "Alam kong galit ka. Alam kong nalilito ka. Pero pakiusap, pakinggan mo ako." Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko siyang magpatuloy. "Oo, kilala ko si Don Ricardo." Pag-amin niya. "Matagal nang may alitan ng aming mga pamilya sa mga Santiago. Nang malaman ko ang plano niya na tulungan ka, nakipag-ugnayan ako sa kanya. Gusto ko ring makita ang hustisya. Kaya nakipagsabwatan ka sa kanya?" Malamig kong tanong. "Hindi," mariin niyang sinabi. "Alam ko ang plano niyang tulungan ka, pero hindi ko alam ang tungkol sa pagmamanipula niya sa ebidensya. Nang malaman ko yon, Amelia, nagalit ako. Hindi ganoon ang paraan ko. Ang gusto ko ay tunay na hustisya, hindi isang gawa-gawang paghihiganti." Tumingin siya sa aking mga mata. Ang kanyang tingin ay puno ng katapatan. "At ang nararamdaman ko para sa iyo, Amelia, iyon ang pinakatotoo sa lahat. Hindi iyon bahagi ng plano. Ikaw, bilang ikaw, ang nakita ko. Ang iyong tapang, ang iyong sakit, ang iyong lakas. Minahal kita, hindi dahil isa kang De Leon, kundi dahil ikaw si Amelia." Ang kanyang mga salita ay dahan-dahang tumagos sa pader ng yelo na bumabalot sa aking puso. Sa kanyang mga mata, wala akong nakitang kasinungalingan. "Sinubukan kong pigilan ng leak, Amelia," patuloy niya. "Pero huli na. May ibang tao sa loob ng organisasyon ni Don Ricardo na mas tapat sa kanya kaysa sa tama. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na tapos na ang lahat. May pagkakataon ka pa ring piliin kung ano ang gusto mong gawin." Biglang nag-flash sa screen ng TV sa cafe ang isang breaking news. Isang malaking press conference na ipinatawag ng De Leon Group. Ang aking mga executive at abogado ay naroon. Handang i-anunsyo ang hostile takeover sa Santiago Shipping. Ito ang huling palo, ang huling hakbang sa plano ni Don Ricardo. Tumingin sa akin si Gabriel. "Ang desisyon ay nasa iyo pa rin, Amelia. Ikaw ang CEO. Ikaw ang may kapangyarihan. Hahayaan mo bang magtagumpay ang plano ni Don Ricardo na sirain sila ng tuluyan? O gagamitin mo ang kapangyarihan mo para sa isang bagay na mas mabuti?" Nakatitig ako sa TV screen. Nakita ko ang mga mukha ng aking mga empleyado, mga taong nagtitiwala sa akin. Nakita ko ang logo ng De Leon Group at naisip ko ang libu-libong empleyado ng Santiago Shipping, mga ordinaryong tao na mawawalan ng trabaho, mga pamilyang magugutom dahil sa isang alitan na hindi naman nila kasali. Ang aking paghihiganti ay tapos na. Ngunit ang aking responsibilidad bilang isang leader ay nagsisimula pa lang. Bigla akong tumayo. "Saan ka pupunta?" tanong ni Gabriel. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiti ng determinasyon. Sa press conference, sagot ko, oras na para marinig nila ang boses ng tunay na Amelia. Ngunit habang papalabas kami ng cafe, isang babae ang biglang humarang sa aming daan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at desperasyon. Si Elena Santiago. May hawak siyang isang folder ng mga lumang dokumento. "Hindi ka magtatagumpay," sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Hindi ka si Amelia. Isa kang impostor. At mayroon akong patunay." Napatigil ang lahat sa biglaang paglitaw ni Elena. Ang mga kamera na kanina'y nakatutok sa entablado ng press conference ay sabay-sabay na bumaling sa amin. Ang mga reporter ay nagkumpulan. Ang kanilang mga mikropono ay nakatutok, handang makuha ang bawat salita ng iskandalo. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ng isang reporter kay Elena. "Ang babaeng ito," sigaw ni Elena. Itinuturo ako.
ay hindi si Amelia Monteverde. Siya ay isang impostor na ginagamit lang ng De Leon Group para sirain kami. Ang tunay na Amelia ay matagal nang nawawala. Marahil ay patay na. Hinawakan ni Gabriel ang aking kamay. Isang tahimik na pagpapakita ng suporta. Nanatili akong kalmado. Alam kong ito na ang huling desperadong hakbang ng isang taong nalulunod. Mayroon akong patunay. Iwinagayway ni Elena ang lumang folder. Mga dokumento mula sa pagkabata ni Amelia, mga litrato, mga sulat. Hindi siya ito. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang folder, isang boses ang pumutol sa kaguluhan. Tumigil ka na, Mama. Lahat kami ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo sa gilid ng entablado si Victor, ang kanyang mukha ay payapa, ngunit puno ng isang bagong determinasyon. Ang dating mahinang lalaki ay tila naglaho, napalitan ng isang taong handa nang harapin ang katotohanan. Victor, anong ginagawa mo dito? Tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na hindi ito ang asawa mo. Utos ni Elena. Umiling si Victor. Dahan-dahan siyang lumakad papalapit sa akin. Huminto siya sa aking harapan at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita, pagsisisi. Siya si Amelia, sabi ni Victor. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, sapat na para marinig ng lahat. Siya ang asawa ko, ang babaeng sinaktan ko, ang babaeng tinraidor ko. Nagulat si Elena. Victor, nababaliw ka na ba? Hindi, Ma. Ngayon lang ako nagkamalay. Sagot ni Victor bago bumaling sa mga reporter. Lahat ng paratang laban sa Santiago Shipping ay totoo. Ang katiwalian, ang pandaraya. Lahat ay totoo. At ako, bilang bahagi ng pamilyang ito, ay may pananagutan. Huminga siya ng malalim. Pero may isang bagay na kailangan ninyong malaman. Ang aksidente ng mga magulang ni Amelia, hindi iyon simpleng aksidente. Ito ay isang kasinungalingan na matagal nang itinago ng aming pamilya. Lahat ay natahimik. Ang totoo, patuloy ni Victor, ang kanyang boses ay nanginginig, ay may kinalaman ng aking ama sa pagkamatay nila. Hindi niya sinasadya, ngunit dahil sa isang masamang desisyon sa negosyo, nagkaroon ng sabotage sa kumpanya ng mga Monteverde na nauwi sa trahedya. At ako, bilang isang duwag, ay pumirma sa isang pekeng report para pagtakpan ng lahat. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw sa kanya ni Mama. Dahil si Amelia ay isang buhay na paalala ng aming kasalanan. Ang pag-amin ni Victor ay parang isang bombang sumabog sa buong silid. Si Elena ay napaluhod, hindi makapaniwala. Ang lahat ng kasinungalingan na kanyang pinrotektahan sa loob ng maraming taon ay nawasak sa isang iglap. Ako na naman, nakatayo lang, pinoproseso ang lahat. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa aking inakala. Ngunit kasabay ng sakit, mayroon ding kakaibang kapayapaan. Tapos na. Ang lahat ng tanong ay nasagot na. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ko ang mikropono. Ang pangalan ko ay Amelia Monteverde de Leon. Nagsimula ako. Ang aking boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting lumakas. Lahat ng sinabi ni Victor ay totoo. At totoo rin na bumalik ako para sa paghihiganti. Gusto ko silang makitang magdusa, katulad ng paghihirap na dinulot nila sa akin. Naglakad ako papunta sa entablado. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang kanilang pagbagsak, isang bagay ang aking napagtanto. Ang paghihiganti ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay nagdudulot lamang ng mas maraming sakit at pagkasira. Tumingin ako sa mga empleyado ng De Leon Group at sa mga mukha ng mga taong nagtatrabaho sa Santiago Shipping na nasa balita. Ang De Leon Group ay hindi itutuloy ang takeover para sirain ang Santiago Shipping, anunsyo ko. Sa halip, gagamitin namin ang aming resources para itayo itong muli, para isave ang libu-libong trabaho, para baguhin ang isang kultura ng katiwalian at palitan ito
ng integridad at malasakit. Nagkaroon ng bulungan sa mga tao. At bilang unang hakbang, patuloy ko, inaanunsyo ko ang pagtatatag ng Monteverde Foundation, isang organisasyon na tutulong sa mga pamilya ng mga marino at mga biktima ng inhustisya sa industriya. Ang lahat ng kikitain ng bagong Santiago de Leon shipping sa unang taon ay mapupunta sa foundation na ito. Tumingin ako kay Gabriel at ngumiti siya, isang ngiti ng paghanga at pagmamalaki. Ang tunay na kapangyarihan, pagtatapos ko, ay hindi nakikita sa kung paano tayo naninira, kundi sa kung paano tayo nagtatayo muli. Tapos na ang paghihiganti. Panahon na para sa paghilom. Nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan at pagkatapos, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi ito palakpak para sa isang business victory, kundi isang palakpak para sa isang bagong simula. Bumaba ako sa entablado at nilapitan si Victor, na ngayon ay inaaresto na ng mga pulis kasama si Elena. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Patawad, Amelia," bulong niya. Hindi ako sumagot ng pinapatawad na kita. Ngunit sa aking mga mata, nakita niya ang isang bagay na mas mahalaga. Katahimikan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Para sa aking sariling kalayaan. Hinawakan ni Gabriel ang aking kamay. Habang papalabas kami sa gusali, palayo sa mga kamera at sa gulo, alam kong tapos na ang isang kabanata ng aking buhay. Ang multo ng nakaraan ay tuluyan ng nagpaalam. Lumipas ang isang taon. Ang dating maingay na bagyo ay napalitan ng isang payapang umaga. Ang pangalang Santiago, na dati simbolo ng kahihiyan, ay unti-unti nang nabibigyan ng bagong kahulugan sa ilalim ng pinagsanib na pamamahala ng Santiago de Leon Shipping. Ang kumpanya ay hindi na lamang tungkol sa kita, kundi tungkol na rin sa mga tao. Ang aking bawat araw ay hindi na ginugugol sa pagpaplano ng paghihiganti, kundi sa pagbuo ng mga bagong oportunidad. Si Gabriel ay palaging nasa tabi ko, hindi bilang isang kasosyo sa negosyo, kundi bilang isang kasama sa buhay. Ang aming mga meeting room ay napupuno na ng mga tawanan at magagandang ideya, malayo sa dating tensyon at intriga. Isang hapon, habang abala ako sa pagpirma ng mga dokumento, pumasok si Gabriel sa aking opisina. May dalang 2 tasa ng kape. "Mukhang kailangan mo to," sabi niya. Inilapag ang isang tasa sa aking mesa. Ngumiti siya. Isang ngiti na laging nagpapagaan ng aking puso. Alam mo, mas gumaganda ka lalo kapag nakangiti ka ng totoo. Yung nangiting umaabot sa mata. Napangiti ako. "Salamat sa iyo, Gabriel. Ikaw ang nagturo sa puso kong ngumiti muli." Hinawakan niya ang aking kamay. "Hindi, Amelia. Ikaw ang nagturo sa sarili mo. Pinili mo ang landas ng paghilom. Ako lang ang masuwerteng nakasama mo sa paglalakbay na yon." Ang pinakamalaking bahagi ng paglalakbay na yon ay ang Monteverde Foundation. Isang hapon, dinalaw ko ang isa sa aming mga center, isang tahanan para sa mga babae at mga anak ng mga marinong naabuso o naulila. Ang lugar ay simple, ngunit puno ng buhay. Ang mga tawa ng mga bata at ang mga kwentuhan ng mga ina ay musika sa aking pandinig. May isang babaeng lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. "Mama Milia, salamat po. Dahil sa inyo, mayroon na po kaming bagong simula." Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Hindi ako ang nagbigay niyan sa inyo," sagot ko. "Kayong lahat, sa inyong katatagan, ang lumikha ng sarili ninyong bagong simula." Habang pinagmamasdan ko sila, isang malalim na kapayapaan ang bumalot sa akin. Ito pala ang tunay na tagumpay, hindi ang pagbagsak ng iba, kundi ang pagtulong sa kanilang pagbangon. Ang yaman at kapangyarihan ay walang halaga kung hindi ito nagagamit para sa kabutihan. Pag-uwi ko ng gabing iyon, alam kong mayroon pa akong isang bagay na kailangang gawin. Isang huling multo mula sa nakaraan
na kailangan kong harapin. Pinuksan ko ang aking laptop at tinawagan si Don Ricardo sa isang secure video call. Lumitaw ang kanyang mukha sa screen, mas matanda na ngayon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. Amelia, bati niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Don Ricardo, sagot ko. Ang aking boses ay kalmado at puno ng respeto. Tumawag po ako para magpasalamat. Utang ko po sa inyo ang aking buhay. Binigyan ninyo ako ng pangalawang pagkakataon. Tumango siya. Ginawa ko lang ang nararapat para sa anak ng aking kaibigan. Pero ang landas na tinatahak ko ngayon, akin na po ito, mariin kong sinabi. Pinipili ko ang paghilom at pag-asa, hindi ang galit at paghihiganti. Natutunan ko na ang tunay na lakas ay wala sa pagsira, kundi sa pagbuo. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Tinitigan niya ako ng malalim at pagkatapos, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan sa kanyang mga mata. Paghanga. Naging mas malakas ka pa sa inaasahan ko, Amelia, sabi niya. Mas malakas ka pa sa akin. Ipinagmamalaki ka ng iyong mga magulang. Ang mga salitang yon ay sapat na. Nagpaalam kami sa isa't isa ng may kapayapaan. Nang isara ko ang laptop, naramdaman ko na ang huling tanikala sa aking nakaraan ay tuluyan ng naputol. Malaya na ako. Habang nagliligpit ako ng mga lumang gamit sa aking aparador, may nakita akong isang maliit na kahon na matagal nang nakatago. Kahon ng mga alaala mula sa aking ina. Sa loob nito, bukod sa mga lumang litrato, ay may isang sulat na hindi ko pa nababasa. Nanginginig kong binuksan ito. Isinulat ito ng aking ina ilang linggo bago siya pumanaw. Anak kong Amelia, kung binabasa mo ito, marahil ay mahaba na ang panahong lumipas. Nais ko lang malaman mo na ang buhay ay puno ng pagsubok. May mga taong mananakit sa'yo. May mga pagkakataong madarapa ka. Ngunit huwag mong hayaan na ang galit ang maging gabay mo. Ang tunay na katapangan ay nasa kakayahang magpatawad. Hindi para sa kanila, kundi para sa iyong sarili. Naway mahanap mo ang isang pag-ibig na maghihilom sa iyong mga sugat at isang buhay na puno ng kabutihan. Mahal na mahal kita, palagi. Mama. Habang dumadaloy ang mga luha sa aking pisngi, hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng kaligayahan at kapayapaan. Niyakap ko ang sulat, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman kong buo na ulit ang aking pagkatao. Nakatayo si Amelia sa dulo ng isang pasilyo na napapalibutan ng mga puting bulaklak sa isang hardin na nakaharap sa dagat. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay ginto at kahel sa kalangitan. Ito ang parehong dagat na minsan ay naging saksi sa kanyang kawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon, ito ang saksi sa kanyang bagong simula. Suot niya ang isang simpleng puting bestida. Walang magarbong korona o mahabang belo. Ang tanging alahas niya ay ang ngangiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, payapa at puno ng pagmamahal. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Amelia. Para sa kanya, sa paglakad ni Amelia papalapit, nakikita niya ang buong kwento nito. Ang babaeng minsan ay nabuwal, ngunit bumangon ng mas matatag kaysa dati. Ang bawat hakbang nito palapit sa kanya ay isang hakbang palayo sa madilim na nakaraan. Nang sila'y magkaharap na, hinawakan ni Gabriel ang kanyang mga kamay. Amelia, nagsimula si Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Dumating ka sa buhay ko na parang isang misteryo, isang bagyo na handang wasakin ang lahat. Pero sa likod ng bagyong yon, nakita ko ang isang pusong puno ng tapang at kabutihan. Tinuruan mo ako na ang tunay na halaga ay wala sa mga numero sa bangko, kundi sa mga ngiting na ibibigay natin sa iba. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng buo, nang walang takot. Sa harap ng lahat ng naririto, ipinapangako ko
Ikaw ang magiging huling negosyo ng puso ko, ang pinakamahalagang investment na aalagaan ko habang buhay. Tumingin si Amelia kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Gabriel, sagot niya. Ang kanyang boses ay malambing. Dumating ka noong ang mundo ko ay puno ng dilim. Binalot ko ang sarili ko sa pader ng galit at paghihiganti. Pero ikaw, dahan-dahan mong giniba ang bawat pader. Ikaw ang naging liwanag ko sa gitna ng gabi. Ipinakita mo sa akin na ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi isang uri ng kalayaan. Sa tabi mo, natagpuan ko hindi lang ang pag-ibig, kundi ang aking sarili. Ipinapangako ko, aalagaan ko ang puso mo, katulad ng pag-aalaga mo sa akin. Mamahalin kita, hindi lang sa bagong bukas, kundi sa lahat ng bukang liwayway ng ating buhay. Isinuot nila sa isa't isa ang mga sing-sing, isang simpleng simbolo ng kanilang walang hanggang pangako. Ang kanilang kasal ay hindi magarbo, ngunit ito ay tunay. Dinaluhan ito ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila, ang mga pamilya mula sa Monteverde Foundation at ang mga tapat na empleyado ng kanilang kumpanya. Makalipas ang ilang buwan, nakatayo si Amelia sa entablado, nagsasalita sa harap ng daan-daang kababaihan sa anibersaryo ng Monteverde Foundation. Hindi na siya ang CEO na kinatatakutan, kundi isang inspirasyon. Minsan sa buhay ko, sabi niya, ang tanging alam kong paraan para ipakita ang aking lakas ay sa pamamagitan ng pagsira. Akala ko, ang tagumpay ay ang makitang bumagsak ang mga nanakit sa akin. Ngunit natutunan ko na ang tunay na lakas pala ay nasa pagbuo. Ang pagbuo ng bagong pag-asa mula sa abo ng nakaraan. Ang pagbuo ng tulay sa halip na pader. At higit sa lahat, ang pagbuo muli ng ating mga sarili. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Gabriel, nakatingin sa kanya ng may pagmamalaki. Ang bawat isa sa atin ay may mga sugat, pagtatapos ni Amelia. Ngunit huwag nating hayaan na ang mga sugat na yon ang magdikta kung sino tayo. Tayo ang may hawak ng ating kwento. At laging may pagkakataon para sa isang bagong kabanata. Nang gabing iyon, magkasama silang nakaupo sa balkonahe ng kanilang bahay. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay isang obra maestra ng mga kulay. Niyakap ni Amelia si Gabriel mula sa likod. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Masaya ako, Gabriel, bulong niya. Isang uri ng saya na hindi ko akalaing mararamdaman ko pa. Hinalikan ni Gabriel ang kanyang noo. Ito pa lang ang simula. Mahal ko. Ito pa lang ang simula. Magkahawak kamay silang nanatiling nakatingin sa papalubog na araw. Sa pagitan nila ay isang tahimik na pangako ng mas marami pang pagsikat ng araw na haharapin nilang magkasama. Ang babaeng minsan ay nalunod sa dagat ng galit ay natagpuan na ang kanyang payapang dalampasigan sa piling ng lalaking minamahal niya. At sa kanilang bagong umaga, ang tanging maririnig na lamang ay ang musika ng pag-ibig, pag-asa at walang hanggang kaligayahan.